Magkasabot kami! Pinaplastic mo lang si Ate Lynette. Nakikipagsabatan ka kay Atty. Renan. Wala na akong choice. I was cornered. You ruined everything. Dumagdag ka pa talaga. Hindi pa nga tapos yung mga problema ko, tapos nandito ka na naman. Kung ano man ang plano ni Trixie, kung ano man ang gagawin niya, huwag na huwag mo siyang sasaktan. I think I have to warn Ate Lynette about Atty. Renan. He's pure evil. Everything na naiisip ni Ate Lynette about him was all true. Kalimutan mo na ata magbayad, ah. Alam mo kung pwede kong gawin sa'yo kapag hindi ka sumunod sa usapan, di ba? Nagka-problema lang. Babayaran naman kita eh. Pahintay na ako ng konti. Dito pa talaga pumunta yung Maylard na yan? Yes, attorney. Mag-iingat kayo. Lagi siyang may mga kasama. Philip, anak, alam mo yung mga sinabi ng Tita Elisa mo nung nakaraan? Huwag mong dibdibin yun, ha? Alam naman natin kung ano yung totoo. Nay, huwag natin kunin yung mamanahin ko kay tatay. Kung hindi niya ako kayang pag-aralin, titigil na lang ako. Pero anak, hindi naman ako papayag na hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral. Ayokong matulad ka sa akin. Mag-aaral ka at magtatapos ka. Yun din naman ang gugustuhin ng tatay mo, di ba? Bakit, Nay? May magbabago pa ba? Kahit naman anong gawin ko, mababa pa rin ang tingin sa akin ng mga tao, hindi ba? Bastardo lang kasi ako gaya ng sinabi ni Tita Elisa. Philip, naiintindihan kita. Anak din kasi ako sa labas eh. Mahirap, masakit, minsan nakakapangliit. Meron kasi talagang mga tao na mababa yung tingin sa atin. Tapos, meron pa na huhusgahan tayo sa mga bagay na hindi naman natin ginusto. Pero kung hahayaan mo lang sila na hindi ka respetuhin, salo ka lang nilang mamaliitin. Philip, kahit kailan hindi magiging kabawasan sa pagkatao mo yung pagiging anak mo sa labas. Kaya huwag mong hayaan ng kahit na sino. Madiktahan ka ng halaga mo bilang isang tao. Ipaglaban mo yung karapatan mo. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa lahat ng taong nagmamahal sa iyo kagaya ng nanay mo. Alam mo, anak, alam ko na minsan nahihirapan ka na. Pero ang tatandaan mo, nandito ako at ang tatay mo sa langit. Laban nating patuto. Kulit mo, attorney. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na buo ang loob ko? Itutuloy ko ang kaso. At walang makukuha ni isang kusing ang bastardo ni Pia. Pasensya na ho kayo pero kailangan kong sabihin sa inyo to. Walang sino man ang gugustuhin na maging bastardo. Kahit na nga ho kayo eh. Hindi ho kasalanan ni Philip na ipinanganak siyang illegitimate child. Kung gusto niyo ho talagang makuha lahat ng naiwan ni Elton, nasa sa inyo na ho yun. Ilaban niyo ho sa korte. Pero sana naman ho, huwag niyong tanggalan ng karapatan si Philip.
Sana pala dinala ko yung abogado ko para may makinig sa lecture room. Ano to? Law 101? Kaya nga may korte eh. Doon tayo magtuos sa korte. Tama naman ho kayo. Sa korte na tayo dapat magharap. Pero alam niyo ho, at alam din ng abogado ninyo, na talagang may karapatan si Philip sa mga naiwan ni Elton. Doon ho, wala kayong laban. Naiintindihan ko ho yung nararamdaman ninyo. Alam ko ho na hindi madaling magkaroon ng babae yung asawa ninyo. Pero ang sa akin lang, alam ko ho yung pinagdadaanan ng isang illegitimate child. Alam ko ho kung gaano kasakit yung nararamdaman ni Philip ngayon. Kasi pinagdaanan ko na rin ho yun. Anak din ho ako sa labas. Galit na galit din ho sa akin yung asawa ng tatay ko, hindi niya ako matanggap. Pati na rin ho yung kapatid ko na si Trixie. Pero maayos na ho kami ngayon. Dahil mas naging bukas sila. Sana kayo din ho. Pero hindi ko po kayo pipilitin. Ang sa akin lang po, sana magkaroon naman po kayo ng konting simpatsya kay Philip. Hindi rin po maganda na maging magkaaway ang dalawang magkapatid ng dahil lang sa mana. Ang sabi ko po yan ngayon dahil pinagdadaanan ko rin yan. Nandun si Elisa. Puntahan mo na. Huwag kang matakot ah. Pasensya ka na, hindi kita masasamahan. Kayo na lang muna mag-usap. Salamat, attorney. Halika, dito tayo sa loob. Bago pa to humantong sa korte, sinunod ko yung payo ni Atty. Matias. Tama naman siya. Wala naman ako mahihita. Ako makikipag-away pa rin ako sa inyo. Alam mo, Elisa, siguro kailangan itigil na natin to. Hindi, Pia. Hindi porke hindi na tayo mag-aaway, ay hindi ko rin itutuloy yung kaso. Ayoko lang nahihirapan ang anak ko. Idaan na lang natin sa tamang proseso. Kung ganun, ilalaban ko ang karapatan ng anak ko sa korte. At kung ano man ang maging desisyon, rerespetuhin ko.